Nako, heto na po mga kaubayan, gulat lahat, grabe to. Nalik na, breaking news, big pasabog to. Nilabas na. Abayan po mga kaubayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan, maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin to mga kaubayan. Ito pong si Soto, mga karib natin, nahuli. Opo, huli po si Soto. Sobrang excited mga kaubayan. Ito po. Bago po dumating si Senator Bato de la Rosa sa plenaryo mga kaubayan, ito po ang naging aksyon ni Soto. Pasok pa. Papasok na. Ayan, papasok na si Senator Bato. Gulat sila lahat mga kaubayan, oh. Paktay, dumating. Nag-yes. Nako, si Soto, ha. Tingnan nyo naman, di ba? Ulitin lang po natin, nang dito sa simula yung action po ng kamay ni Soto, mga kaubayan. Ito. Wala na raw. Hindi na umabot yung isa. Di ba? Grabe, no? Paano yan? Ngayon, di ba? Tingnan nyo naman mga kaubayan, ha? Akala siguro ni Soto hindi na talaga makakarating si Senator Bato de la Rosa. Sabi niya pa dito, ay wala na. Yung isa ninyo hindi dumating, no? Wala na, ganun na. Hindi naman gumano, no? Ganun lang. Yung isa daw, wala pa, kaya wala na mga kaubayan. So, tingnan nyo yan, ha? Yan po yung action yun po yung mga action, no? Ni Soto before po dumating si Senator Bato de la Rosa. Parang nagyayabang na po siya dyan mga kaubayan. No? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga karibin natin? Just comment down below. At eto, si Trillanes po mga kaubayan. Sabi po dito sa ang balita ngayon, Trillanes ipapatanggal, pinatatanggal na sa lalong madaling panahon si Senate President Cayetano. Sabi niya po dito mga kaubayan, kailangan matanggal sa pwesto sa lalong madaling panahon si Alan Peter Cayetano. Talagang lugi mo pa yung presidente. Buti pa ikaw, may isang salita ka. Napaka-consistent mo. Diba? Yung presidente natin hindi consistent no? Buti pa si Trillanes consistent mga kaubayan. Pero teka lang, gusto niya daw matanggal si Senate President Cayetano sa lalong madaling panahon. Ang tanong dito, sino ka ba? Diba? Sino ka para sundin ng mga senador? Senador ka ba? Presidente ka ba? No? Isa ka pong private citizen mga kaubayan, itong si Trillanes, di ba? Pero kung umusta, lampas pa sa presidente mga kaubayan, di ba? Ito po naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan, mga karibin natin. Sabi po dito, acting president of what republic? ICC, no? Siya po ang presidente ng ICC, mga kaubayan, no? Antonio Trilliling is a warrant server of ICC, International Crocodile Court. Ayan na. Sino ka para tanggalin sa pwesto? Si Alan, sabi po ni Ben. Sabi naman po ni Zenaida, feeling or acting president. Lugi pa nga ang presidente. Mas mataas pa po ito sa presidente mga kaubayan. Galing ni Trilling. Taas ng tingin sa sarili, nakalimutan niya na. Isa lang siyang civilian, correct.
Parang si Soto, di ba mga kababayan? Pasinyas-penyas pa na wala na. Yung isa ninyo, hindi na dadating yun. Di ba? Oh. Pero sa kauli-ulihan, ang yayabang nyo kasi. Kaya sa kauli-ulihan, talagang yung mga mayayabang, mga kababayan, yun talaga yung nagsasuffer mga karibin natin. At yun ang mga hindi pinagbibigyan ng Panginoon. Kayong mga tulad ni Trililing na sinungaling, tulad ni Soto na mayabang. Sana nga lang ay makabawi pa kayo sa susunod, right? Sabi po dito, sino ka ba, Trillanes, para mag-utos? Kapal mo. Kapal mo raw, Trillanes. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below mga karibin natin. Dahil eto po mga kababayan, may papakita po ako sa inyo na isang video. Noong 2016, sa debate po ng mga vice presidente, si Senate President Cayetano at si President Bongbong Marcos Jr. ay nagkasagutan. Grabe po ang kanilang pagsagutan mga kababayan. Eto, pakinggan po natin. Marahil, ito po mga kababayan ang rason kung bakit dinadali nila ngayon at pinamamadali na i-impeach, napalitan itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Ito, pakinggan po natin ito mga kababayan. Kalimutan nyo po ang mga pangalan namin, ang mga apelyido namin. At tignan ninyo ano ang record namin sa pagtulong sa taong bayan. Tignan ninyo kung gaano kahaba ang ating karanasan. Tignan po ninyo kung sino ang may talagang ginawa. Pero yung sinabi po ni Senator Marcos na kalimutan pangalan namin, kalimutan history. Ito po tanong ko, hindi isipin nyo lang po, no? Whether you're for or against Wala him. po akong Isipin nyo lang sinasabing po to. kalimutan ng history. Isipin nyo po to, Huwag naman, Alan, huwag ka naman Can I have 10 nag-invento. more seconds Wait, because Senator I'm being Cayetano, interrupted. Senator Marcos, Oras sinabi ko ko, naman wag to. yung Hindi iphoto. ito martial law na may walang rules. May Hold rules on. po dito eh. Hold on. Can we please request the candidates to speak one at a time? So Ma'am, thank you, Senator Marcos. Can I have my 1 Yes. minute? O pati yun, nanakawin mo pa rin. Senator Cayetano? Yes, you can stick to the Sabi question. niya, burahin daw yung Sa pool mga kababayan, no? Pati yung 1 minute ni Senator Alan Cayetano, ay nanakawin pa ni Bongbong Marcos Jr. Grabe naman po. Kaya ito, tapusin po natin to, mga pangalan. Huwag mo titignan yung dynasty. Ito po tanong ko sa inyo. Have an open mind. If 30, 40 years from now, tumakbo po yung apo ni Napoles, wala siyang kasalanan sa ginawa ng kanyang lola, pero pera po ng lola niya na ninakaw sa inyo ang gagamitin sa kanyang campaign ads, sa pambigay sa mayor, sa pambigay sa lahat. No? So, ang dynasty po, meron talagang problema. Lahat po kami may problema sa dynasty. Kalimutan nyo po ang mga pangalan namin, ang mga apelyido namin. At tignan ninyo ano ang record namin sa pagtulong sa taong bayan. Mahirap, no? Mahirap pong kalimutan yung mga pangalan ninyo, lalo na ang Marcos. Ang Marcos kasi nakatatak ng magnanakaw sa buong mundo mga kababayan, buong mundo alam po yan. Kaya mahirap pong kalimutan yan mga kababayan. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin sa pagsupulpal? Dito, kay President Bongbong Marcos Jr. noong 2016, ni Senate President Alan Cayetano. Diba? Ang galing. Pati 1 minute. Gusto pang nakawin. Aba, grabe naman. Anyway, ito na mga kababayan, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Doon sa aming interview sa kanya. Abay sabi niya doon magkaiba daw yung case number na ipinakita di umano ni Trillanes at yung lumabas talaga sa ICC. So what the? Mapapaano ka eh? Magkaiba? So anong kaso yun? Tataka kayo, bakit ganun? Magkaiba yung kaso. Importante kasi yung consistency. So what do I mean? Ngayon, magkaiba ang sinasabi ng abogado, ni Attorney Matibag, NBI Director Matibag, at saka nung sa USAA. Pero alam natin, ilang beses nang nagpapalit-palit ng statement si Matibag. Una, sabi niya walang NBI doon. Yung pala, nandun yung NBI. Pangalawa, wala daw baril, pero nakipagputukan yung mga NBI. So doon pa lang, inconsistent na. Dalawang inconsistent na yan. Hindi daw sila pumasok, pero binabarena nila. Para daw harangan. Pero makikita mo sa video, hindi naman hinaharangan, binubutasan. Di ba? So makikita mo yung inconsistency kay Matibag. Pero sa statement ni SP Cayetano,
very consistent. Very honest. Yung iba nga nalalambutan na pero honest pa rin siya. Oh. At ultimo ngayon, ipapakita natin yung statement mismo nung pinuno ng OSAA. Dito mo makikita, ay grabe, consistent siya. Doon ka magtataka, napaka-consistent itong tao na ito. Ha? Oh, ito. Gusto na yun. Ito. Panoorin natin, ha? Pinky Willard, mga kaibigan, nakausap po natin kanina ng personal habang nagkakape dahil medyo kalmado na nga ngayon si Senate President Alan Peter Cayetano. Marami siyang nabanggit pero marami din doon ay hindi pa pwedeng isiwalat hanggang hindi pa siya nakakasigurado. Pero natutuwa po tayo dahil pinayagan po niya ang kanyang bagong Sergeant at Arms na ating makapanayam tungkol sa timeline kung bakit nagkabarilan, bakit kinailangan. Ito, number 1. Tatlo to ipapakita kong interview sa inyo, ha? Mula sa Bilyonaryo, TV5 and News 5. Hindi, TV Patrol, sorry, at saka ABS. At ABS at saka GMA pala. Sorry naman. So isipin nyo ito, ha. Kung stage, kung ito ay nagsisinungaling, hindi mo ito papayagan eh. Hindi mo ito papayagang magsalita. Kasi mahuhuli to eh. Mahuhuli to pag nagsinungaling. Kaya nga pansinin nyo, yung NBI director. Eh kung confident siya na totoo yung sinasabi niya, pa-interview niya nga yung mga NBI na nandun, hindi niya pa-interview. Kasi mabubuking. Magkakaroon ng inconsistency. Pero ito, si Cayetano, yung tao niya, yung unang pumutok ng baril. Sige, interview ka. Say the truth. Tell the truth. Tingnan natin. Ito, panoorin natin. Tayo mismo Ng barilan, sino yung nasa kabilang bahagi ng mga armas? Si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ay narito. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Ma'am Corina, at magandang gabi din sa ating mga kababayan. Unahin na po natin kung bakit po nabanggit po sa akin dito kanina na mayroon na pong mga staff na tila nakakaalam na may mangyayari. Kasi ang nangyari daw dito ay mayroong mga senador na nag-abiso sa mga kapwa senador na parang binibigyan na sila ng babala na umuwi ka na. At ito hindi lang nangyari sa isang senador. May iba pang mga nakakuha ng tawag o text na sila daw ay binabalaan na maganda siguro umuwi ka na. Bakit po ganon? Alam po, Ma'am Corina, since morning of yesterday, we have been constantly receiving reports na the NBI will forcibly serve the warrant to arrest Senator Bato. And then towards the afternoon po, na-confirm po namin through our CCTV and myself, when I went down, nakita ko po na may presence na po ang mga NBI dito sa premises of the Senate. Ito po yung kinikwento ninyo sa akin na Take note. Premises of the Senate. Meron na mga NBI sa premises ng Senate. Actually, isa sa mga kwento na nga dyan, which is ngayon, kinukonfirm na rin niya, may mga nagpanggap na media. Media-midyahan. Alam mo yung mga nasa pelikula, siguro yung mga baril nasa camera. Yung media-midyahan nila, kunwari media pero hindi pala media. Ayan, linawin natin. it is very irregular that the NBI would conduct checkpoints around the Senate. Tama po, Ma'am, it's very irregular. At saka, normally no po, if the NBI would come here, they will have to coordinate with us. Pero on that day po, since in the morning, wala po kaming na-receive na coordination from the National Bureau of Investigation. Ayun, kaya tinatanong ko rin kasi, Usually meron daw coordination. Pero this time, nakakapagtaka. Bakit walang coordination ng NBI? Alam mo yon? Kung yung Monday nga, nag-coordinate sila doon sa OSAA din eh. Nag-coordinate sila. Sabi nung OSAA, nag-coordinate din daw kay Soto. Kasi si Soto pa Senate President doon eh. If you did that last Monday, but now you didn't. Isip kayo. Anong pinapahiwatig nyo kung hindi kayo nag-coordinate ngayon? May plano kayo masama. Parang ano lang yun sabi, di ba? Pag may alak, may balak. Pag di pa alam, may balak. Ganun lang din yan. Pareho lang yan. Yeah? si Ginoong Aplasca kung bakit kinailangan na sila'y armado. Kasi nga daw, mayroong banta na parang inaabangan. Yung nalaman ko po, nung ako'y bumaba doon sa common gate namin sa GSIS, nakausap ko po yung general manager ng GSIS. Kinonfirm naman niya sa akin na nag-request po sila ng augmentation from the National Bureau of Investigation para tulungan po silang i-secure yung premises ng GSIS. Premises ng GSIS, pero eto na, yung punto ng nagkabarilan kasi nagka-enkwentro na pala. Ano po yung paglalahad ng timeline noon? Diyan pa lang po doon sa dahilan ni Matibag na humingi daw ang GSIS ng tulong sa NBI para i-secure yung GSIS. Hindi naman trabaho ng NBI yan eh. Kailan pa naging trabaho ng NBI magbantay ng building ng gobyerno para i-secure? Diyan pa lang, alam mo nang merong kasinungalingan to si Matibag eh. Alam mo ng katarantaduhan yung sinasabi niya. Na
tinawagan kami, humihingi ng security sa amin para dito sa... Tapos sobrang daming NBI. Kalokohan eh. Diyan pa lang, sino maniniwalang gago dyan? Walang maniniwalang gago sa ganyan. Sa ganyang klaseng palusot. Pinapansin po daw kayo na parang nagpipilit pumasok? Doon po sa aming CCTV, nakita po namin na mayroon ng mga armado talaga na, no? And so, Sa kanilang CCTV may armado. Tanong, gamit kayo ng utak ulit, gamit kayo ng utak. Yung CCTV ko ba? Ako meron ako CCTV. Hindi ho para sa masamang gawain, ha? Yung iba dyan, ginagamit yan para sa masamang gawain, eh. May CCTV ka, halimbawa. Pwede ko bang i-install yung CCTV ko sa labas ng aking kondo? Hindi, halimbawa, kasi di ba pag nakatira ka sa kondo, i-install mo yung CCTV mo sa hallway. Hindi pwede, di ba? Dapat yung CCTV naka-install sa loob ng kondo mo, sa loob ng unit mo. Alam naman, maglagay ka ng CCTV sa hallway. Eh di nakita mo yung mga nangyayari sa labas, sa mga sampalan sa labas sa mga mag-aasawa. Oh, yung mga asong ihi ng ihi, di naman pinupunasan ng mga tarantado nilang amo. Kaya ang panghi-panghi na. Di ba? Ano pa? Hindi ako pwede maglagay ng CCTV sa kabilang unit. Sa iba't ibang unit. Paalam kaya ako sa ibang unit, sabihin ko, pwede ba ako maglagay ng CCTV sa inyo? Baka sabihin nun, ano ka? You're such a, manyakol, sasabihin sa'yo, di ba? Hindi, di ba? So anong punto ko? Yung nakita nila sa CCTV ay dahil yung CCTV ay nasa vicinity ng Senate. Very consistent with what he is saying. Na nakapasok ng NBI. Nakita nila sa CCTV nila na nasa loob ng Senate. Naintindihan nyo? Dito, kitang-kita mo yung consistency ng mama. reported the information to the Senate President at nagpaalam po ako sa kanya na I will have to go and check kung totoo talaga. With armed Marines? Yes po, nag-assemble po kami ng quick reaction team to include the Marines and the PNP. At pumunta po kami doon sa second floor emergency exit. At malinaw naman, nalinawan naman tayo ni Ginong Aplaska na ang Office of the Sergeant at Arms of the Senate, they do really have Marines in their office. Tama po, ma'am. The Marine contingent po is part of our regular security force dito po sa Senate. Has it always been that way? Dati pa po bang ganun? Nung dumating po ako dito, the first time I was designated sa inabutan ko na po na meron pong Marines dito sa loob. I see. Okay. That is part of their contingency. Meron talagang Marines dyan. So kailan So yun mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below mga kababayan. At syempre, wag mong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.